Hello, Kathleen fans! Regalo ni Alden para sa birthday ni Ma'am Catherine sa March 26, 1996. Hindi, sa March 26 mga kasus ay naka-ready na. So, aalamin natin ang mga detalye mga kasembreros sa major item na iyan. Pero, bago ang lahat ay mga minor items muna tayo mga kasembreros. Ito na anggulo, hindi ko to nasama sa mga vlogs natin previously. Ito yung time na kumain nga si Ma'am Catherine kasi kung nakita nyo, ibang angulo siya mga kasembreros, no? Nung time na kumain si Ma'am Catherine na akala ko ay sa Japanese restaurant or sa bahay nila. So, dalawang bagay yung aking pinagpilian kung nasa Japanese restaurant ba sila or tawag dito, or sa bahay lang mga kasembreros nung time nga ng birthday celebration niya Lexine mga kasembreros, nakasama sina Mama Min, si Papa Ted, and of course no, si Lexine, mama niya at saka ang papa niya at saka si Baby Kiona na sobrang sayang-saya. Parang humahagikik mga kasembreros. Ang kaya no, ang ganda no, ang cute ng picture ng family for Bernardo family mga kasembreros ng focus pa. Bernardo family na ito mga kasembreros. So si Kath lang, no, of course si Papa Ted, si Mami, tsaka si Lexine na may cake, no, kunwari mga kasembreros, mini cake. Tapos yung mama niya at saka papa niya at saka si Baby Kiona. So hindi ko ito na kasi ibang angulo ito. Kung nakikita ninyo mga kasembreros na magkaiba siya sa dito sa mga na-post natin previously mga kasembreros. So yun po no, ang cute lang. So kung guys nasama ko siya ngayon. Tapos ito, next item natin, ang cute ng ginawa ng isang fan dito, no? Sina Catherine at saka si Alden mga kasembreros ay naka-green, no? Na kung saan ay ang green ang favorite color ni Tisay or ni attorney mga kasembreros. So pero ito po ay AI generated lamang mga kasembreros and mga Cathinatics. So ang cute lang. Ang cute lang pagmasdan ng Catherine mga kasembreros. 9 hours ago ito. They both love nature and wearing green. Miss Catherine Bernardo and Alden Richards. So this was done or made by Ma'am Donna May Landicho na talagang Catherine din po mga kasembreros, of course, one of the solid admins ng Cathinatics mga kasembreros. So talagang talagang dumadami no ang mga admins ng Catherine. Tapos ito na nga di ba nung pinost ko yung about sa sing-sing ng Catherine mga kasembreros na suot-suot nila, yung kay Ma'am Catherine at saka kay Alden mga kasembreros, no, yung kay Catherine ay suot-suot niya during IV clinic, tapos kay Alden naman ay during yung pag-update nga niya sa kanyang bahay, no, na pinapagawa. So ang daming nag-comment doon sa comment section mga yun, no, sabi nga 42 minutes ago, so hindi ko na lang po i-flash mga kasembreros. Sabi niya Jessa Pielago Tulabing, no, actually ang black ring yung nakita ko kay attorney. So attorney na tawag niya kay attorney Jan, pero kay Tisoy hindi ko yan nakita. May ring pala siya sa kamay, baka sabihin na naman nila sila ni Barbie daw. So yung mga iba naman mga bitter lang ito mga kasembreros, no. Sabi naman ni Avery Penelope, evidence that the two secretly love each other. Definitely tama, no. Sabi ni Rica Lagrima, sabi niya, baka kopyahin na naman ng mga surot dyan tapos laughing emojis na 7 piraso. Tumatawa na laugh na emojis mga kasembreros na 6 na mga piraso mga kasembreros. So talagang todo kilig, no, yung mga fans sa TikTok. Ito na comments mga kasembreros hindi po ito sa YouTube or sa Facebook mga kasembreros, kasi si Mark Prin nga ang nag-post nito una na nakapansin mga kasembreros. So na ko lang na sali ko din na main item mga kasembreros kagabi sa aking sa ating vlog mga kasembreros. So talagang team panatag lang tayo mga Cathinatics, no, at saka mga kasembreros.
So, Team Loki, no? Nabubuhayan tayo ng loob kapag kapag ganito yung ating nababasa at nalalaman mga kasombraros. So, talagang lilitaw at lilitaw, no, ang mga ebidensya. Tapos ito, 5 minutes ago, posted by News Balita. So, ito yung time na una kong nakita yung post about kay Alden na ibang post niya about sa BYD celebrity triathlon relay nila mga kasombraros. Na congratulations, 5 minutes ago, News Balita TV. Congratulations, Alden Richards is the new face of BYD. Kasama sina Nico Bolchico or Nico Bolzico at Will Dasovich. So yun siya. Tapos yung pictures nila nung in-interview sila mga kasombraros, no? Doon sa so mamaya, no, i-full detail ko yan sa ating main item mga kasombraros kasi related dyan ang ating main item mamaya mga kasombraros, no, yung birthday gift ni Alden sa March para kay Catherine. So tapos ito, 7 hours ago, natutuwa ako dito, no, kasi si Girlizel Shin Osni, salamat po, no, Girlizel, pinost na rin yung ating thumbnail from YouTube to Facebook, no, ang travel ng ating thumbnail, no. Kay Maha Salvador lang nag-open si Kat. Mukhang may alam si Ate Maha, si Ate Madge, no. So tapos dito ay yung thumbnail nga natin na puso ni Kat masaya kay Alden, sabi ni Ate Maha niya, no. Yung thumbnail po natin yan ay ginawa ng inyong hamak na lingkod, no, ordinaryong lingkod na si Kasombrero Dennis, no, sa YouTube naman yan mga kasombraros. So yun, talagang talagang nakakatuwa, no. Ako natutuwa ako kapag share din yung ating mga gawa dito sa YouTube, no, to other platforms mga kasombraros. So ito, unang tingin ko dito, si Daniel Padilla posted ito kahapon, no, 1 day ago. Joycelyn Natalie, the moment Seth Fedelin meets Catherine Bernardo. Akala ko kasi sa unang tingin, di ba, parang bilog din yung mukha or yung mata ni Seth Fedelin mga kasombraros. Sa unang tingin or sa unang sulyap mga kasombraros ay talagang anong tawag dito, akalain mong si Daniel Padilla rin si Seth Fedelin. Pero ito po ay parang 2023 2023 at 2022 pa nila ng picture mga kasombraros nung unang magkita, no, or ma-meet ni Kat, si Seth, at saka si Seth naman si Kat mga kasombraros. So medyo payat-payat at saka bata-bata pa si Ma'am Catherine dito, no, sa kanyang aura mga kasombraros. So talagang tao dito, marami ang humahanga kaya Ma'am Catherine mga kasombraros because of her, kumbaga pa, sociable, friendly, at saka humble na character mga kasombraros. So parang yung tagline ni Ma'am Catherine or yung motto niya sa buhay, the more you are being lifted up, the more you humble yourself. So ganun siya mga kasombraros, no, which is definitely a good character, no, or trait or ugali ng isang artista mga kasombraros. So talagang bihira yung mga ganoon. So tapos ito, next item natin. Ang cute ng ginawa 4 hours ago. Ang cute ng ginawa dito ni Arlinda Cabog, no. Let's go grocery shopping together. Tapos Kath din mga kasombraros. So naka-black sila dito at saka naka-bag. Pero yung outfit nila na to, no, kagaya dun sa may bundok-bundok na edited picture, no, inedit lamang ng AI, ay ito po ay outfit nila sa papuntang USA mga kasombraros, or sa LA, no, Los Angeles, California to be specific. So edited lamang ang picture na ito. Lilinawin lamang natin para ito, sa totoo lang tayo. So edited lamang po na grocery kunwari ang Kath din mga kasombraros. So yun. And then ito, next item natin. So kahapon, posted by Mars Typical. Totoo nga bang usap-usapan ng tuluyan ng binura ni Daniel Padilla ang lahat ng alaala nila ni Catherine Bernardo sa Instagram sa gitna ng ingay tungkol sa bagong relasyon ni Daniel Padilla kay Kyla? Muling nabulabog ang mundo ng Kathnel fans nang kumalat ang balitang ito. Ngunit ano nga ba ang tumambad sa mga matang ng usisa
sa kanila mga social media accounts. Isang nakakagulat na katotohanan ang nabunyag na magpapatunay kung gaano nga ba kalalim ang naging samahan ng dalawa sa loob ng 11 taon. Huwag magpapahuli sa tunay. So ito po mga kasimers, no, napatunayan natin no karaan na hindi naman binura ni Daniel Padilla sa kanyang Instagram account yung mga pictures, no. Try niyo pong search, no, DP Supremo or Supremo DP yung Instagram account ni Daniel Padilla. So naano ko rin na screen record ko na yun na hindi niya dinelete. Pero kung gusto niyo makita, no, ng sarili niyo mga kasimers mismo na hindi nga talaga niya dinelete ay pwede niyo pong i-search sa Instagram or sa Chrome, no. Mga kasambrado sa mga Kathinatics. So, pwede nyo i-search yung Daniel Padilla Instagram account. So, yun. Tapos, lalabas siya kung meron kayong IG account. Tapos, ito, si Mama Min, pinost din siya, of course, no, ni Tita Long Gumatay. Binati rin niya Tita Long si Mama Min. Sabi niya dito, soon to be Queen of Endorsement. May award na as endorser. Taray ni Mami Min. Congratulations. More blessings to come. So yun, no? Tapos yung award nga na natanggap ni Mama Min mga kasombreros. At saka actually kasama niya dapat si Catherine dito sa Ideal Vision Center na appreciation award mga kasombreros. So yun po. Tapos ito 55 minutes ago posted ni Mother and Daughter Explorer. Salamat dahil andyan ka palagi, sapat na ang presensya mo para gumaan ang lahat ng nararamdaman ko. So tapos ang picture ng Kathleen dito ay edited lamang po mga kasombreros, no. So if I'm not mistaken, yung damit dito ni Kath ay doon sa kanyang birthday or blessings ng kanyang bahay mga kasombreros. So ang daming likes 55 minutes ago, 57 likes na agad. So tapos nakaupo sila kunwari sa may duyan mga kasombreros. Pero ito po ay edited lamang picture, edited lamang mga kasombreros para po malinaw tayo. Tapos ito 3 hours ago posted ng Catherine Catwalls. So ito yung solid fandom din ni James. Mga kasombreros, no, katambal si Kath nga, no, mga kasasabi niya missed us, tapos peace sign, pero mas nakaka-miss sila. We miss you, our Catherine, no, enjoy our taping days together. So hindi ko lang mawari kasi di ba dapat first name yung combine. So di ba dapat Kath James, Kath Den, di ba? Kath and Alden, tapos Daniel at saka Kathniel. So Kayla at saka Daniel, Kayniel. So tapos dito so di ba dapat Kath James, no? Pero yun ang tawag nila sa kanilang sarili, pero hayaan na natin. So kasi James Reid, di ba? Reid is apelido ni James mga kasombreros. So dapat Kath James or Jam Kath, no, or James Kath, no? So ganoon siya mga. Tapos picture ng picture ni Ma'am Catherine at ni James. Pero yun nga, no, kagaya ng isama natin sa vlog natin previously kahapon yun, if I'm not mistaken, na sabi nga ni OG Diaz parang may bumibisita si Isa Pressman doon sa set ng Someone Someday mga kasombreros, no, para bisitahin si James Reid. Tapos yun, parang napansin ng mga tao doon na meron na silang engagement ring or sing-sing mga kasombreros, no. So ibig sabihin ay malapit ng pakasalan, no, ni James Reid mga kasombreros. So parang yun na yung naiisip nila, no, napapakasalan na ni James Reid si Isa Pressman mga kasombreros. So wag tayo mabahala, no, mga Kathinatics, kasi si James Reid at saka si Kath ay purely work lamang or trabaho itong kanilang ginagawa. So kung may chemistry man, well, sorry na lang because may fiancé na si James Reid. At saka parang tropa-tropa lang ang dalawang ito mga kasombreros. So walang something na romantic or mas malalim pa ng relasyon mga kasombreros sa kanilang dalawa, no. They're just doing this for their job or work mga kasombreros. So kung kaya tayo po ay team panatag mga kasombreros, no, at saka
mga ka-Thinatics. So ito na nga ha, main item or major item tayo mga kasembreros. Regalo ni Alden para sa birthday ni Ma'am Catherine, naka-ready na. Although January pala mga kasembreros. Naisip ko to nung nalaman ko na March pala yung petsa or yung buwan mga kasembreros na gagawin ni na Alden. Itong kanilang intense na celebrity triathlon relay mga kasembreros sa Davao. Kasama nga sina Will Dasovic at Nico Bolzico. So di ba parang di ba March 6, 1996 ang birthday ni Ma'am Catherine. So parang naisip ko, tapos nasa ano ngayon, nasa nasa physical fitness era ang Catherine mga kasembreros. So parang naisip ko, kasi ano ngayon, health conscious na rin si Ma'am Catherine. So hindi natin siya nakitang nagwawalwal or parang alcoholic mga kasus, unlike sa mga previous years or ng mga bata-bata pa siya. So ngayon ay talaga nagiging health conscious na rin si Catherine, kasi nga magte-30 na siya mga kasembreros, no? This March 26, 1996. So maraming 6, no? Si Ma'am Catherine mga kasembreros. Tapos 2026 pa ngayon, no? Oh grabe, daming 6 ni Ma'am Catherine mga March 26, 1996 and ngayon 2026. So, yun. So, parang inisip ko, parang regalo na rin to ni Sir Alden. Hindi ko rin alam kung kumapasa si na Alden or si Alden mismo nag-set ng petsa or mismong yung management ng ito ng Ironman mga kasembreros na sikat na franchise din po. So, talagang sabi ko, parang paunang birthday regalo ito ni Alden mga kasembreros. So, parang unknowingly, kasi 'di ba although no makita mo naman talaga na bawat buwan may pasabog si Alden. Feb is yung Feb 15 yung kanyang Stars on the Floor. Tapos March naman yung kanyang triathlon. Tapos yun nga, pero naisip ko dito talaga parang paunang birthday, no, or birthday gift regalo ni Soiti mga kasembreros kay Phenomenal Box Office Queen. So of course maliban dito sa birthday gift na ito or advanced birthday gift na ito mga kasembreros ay yung dito material gift mga kasembreros. So alam naman natin na si Alden ay talagang yung makaregalo, no, mga kasembreros, yung bag, yung mga roses ng birthday ni Kat 2024, tapos yung black ring. So halos lahat mga kasembreros, no, ay isa sa mga love languages din ni Alden yung giving, no, yung pagbibigay mga kasembreros. So yun, pero hindi man literal na regalo, pero alam natin na nagko-communicate ang dalawang ito mga kasembreros. So grabe ang intense ng gagawin ni Alden sa triathlon na ito mga kasembreros, no. Yun, talagang abangan din natin ito mga kasembreros, no. Grabing collaboration ni Alden sa mga sa mga triathlon. So yung Ironman triathlon is isang sikat pala siya na hindi basta-basta na franchise mga kasembreros din po ng mga triathlon relay, kung kaya talagang puspusan din ang ensayo ni Phenomenal Box Office Cinema King. So mamaya pa-play ko po ito. Pasensya na po kayo kasi delay po talaga yung akin, may babagal yung laptop ko, tapos may nag-change, so may nagpuputol pa ng kahoy dito sa amin, kung kaya kailangan kong itigil yung aking voice over. Kung kaya nadidelay talaga siya kasi maingay, no, yung chainsaw, mga kasembreros. So pero I'm always doing my best, no, para magbigay po ng presko at saka updated na information at saka ganap ng Catherine mga kasembreros sa araw-araw. Kasi parang isda lang yan, no? Pag hindi na gaanong presko, hindi na gaanong fresh, ay hindi na siya masarap kainin mga kasembreros. So parang information lang din yan. So mamaya pa-play ko ito. Maaaring narinig nyo na ito, no? Yung sa 24 oras nga ni Alden. So sa mga hindi lang mga kasembreros, no? Tapos ito, last item natin, second from the last item mga kasembreros, no? Si Alden ay parang nakahiga, nakatingin sa malayo. Nakatingin sa malayo mga kasembreros, no? Naka-white dito si Soiti. Ang hindi ko lang sigurado kung gumagawa ba siya ng endorsement or talagang trip lang niya na magpa-picture mga kasembreros na naka-side view while looking at the window, no? Far away
yung kanyang tingin mga kasembreros. Tapos parang may hawak siya na cellphone dito. Naka white city soy. So yun, pero medyo throwback itong picture na ito, no, pinost kagabi ng isang admin mga kasembreros. So kung kaya na i-post ko rin po, no. So soity. So parang relax mode lang siya dito. Pero palagay ko ay throwback din ito mga kasembreros, no. Mga kasembreros and mga fanatics. So talagang pa-cute lang si Alden. Pa-cute lang si Alden dito mga kasembreros sa kanyang picture. So medyo bata-bata pa nga siya dito mga kasembreros. Tapos ito, ang cute ng ginawa ng isang fan dito, no. Ginawa niyang pinasuot niya ng pink ang Kathleen dito mga kasembreros. So ang ano lang dito, ang twist ay nasa gitna nasa kabilang may kasama si Nadine Lustre mga kasembreros sa Kathleen. So kasi Catherine, si Alden, tsaka si Nadine nasa kulay pink. Ang nakakatawa dito, ang Facebook page na nag-post 2 hours ago ay Friends Who Like Kathniel, tapos Thea Kusay Agustino. So sino mas nakakakilig at mas malakas ang chemistry, Kath and Alden o Nadine o Alden? So of course, no, Kath din mga kasembreros. Si Nadine ay meron ng fiancé. Yung gagawin nilang serye ni Alden ay trabaho lang ito mga kasembreros, kasi may Christoph Barrio na fiancé na si Ma'am Nadine Lustre mga kasembreros. So kung kaya tayo po ay team panatag, no. Team panatag ang Kath din mga kasembreros. Tapos last item natin, ako po, inantay natin ito na matagal, no, ang prayer item ni Alden. Sabi niya, "Dear God, whatever I may face today, help me to walk into the unknown with courage that comes from you. When fear arises, remind me that your presence surrounds me and that nothing can separate me from your love. Strengthen me to stand firm and trust that you are guiding each step. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." That's Isaiah chapter 41 verse 10 mga kasembreros. Isa sa mga napakagandang verses din ito, no, mga kasembreros. Sabi pa niya, "Help me to face fear head on, knowing that with you by my side, I can handle anything. Keep me walking hand in hand with you, anchored in your truth and filled with peace that goes beyond understanding. In Jesus' name, amen." So, amen and amen. Pops Alden, no? Talagang inantay natin yung prayer item na ito, mga kasembreros. So, actually, yan lamang sa ating Kathleen items, no? Sana po ay pakinggan po natin itong 24 oras na pag-feature kay Alden, mga kasembreros, no? Sa kanilang triathlon celebrity relay, mga kasembreros. So ito yung regalo. Parang may good news kasi ito, no, para kay Ma'am Catherine, kasi si Ma'am Catherine ngayon ay talagang healthy fitness era ang Kathleen, mga kasembreros. So talagang nagpapakontestan lang ang dalawang ito. Tapos, yun, after nito ay pakinggan din natin ang napakagandang salita po ng Panginoon, of course, no, na huwag nating kalilimutan sa ating buhay. So, isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Good evening mga kapuso! Juggling work and hobby si Alden Richards na naghahanda na para sa lalahukang long-distance triathlon kahit abala sa showbiz commitments. May isa pa daw siyang nilook forward this March at ichichika yan ni Aubrey Carantes. Ready na si Alden Richards to level up his cycling game. Dahil sa March, sasali si Alden sa isang long-distance triathlon sa Davao. Excited ako and I don't know what to feel kasi parang I need to train for this and kumbaga parang ito yung isa sa mga ways of showing yung cycling journey ko na kung paano siya nag-benefit all throughout my training days. Team relay ang sasalihan ni Alden, kung saan makakasama niya sina Nico Bolzico at Will Dasovich. Si Will ang nakatoka for swimming, si Nico ang running, at si Alden naman for the cycling leg. Kapansin-pansin na nagbawas ng timbang si Alden bilang paghahanda na rin sa sasalihang race.
kahit nga raw abala rin with other showbiz commitments. Malapit na rin kasing magsimula ang pagbabalik ng Kapuso Dance Reality Competition na Stars on the Floor. There's always time for everything, and hindi kasi biro to participate in big races like this, and Ironman is a very well-known race franchise globally. Bukod sa kanyang triathlon race, may isa pang nilulook forward si Alden this March. Ito ay ang makalipat na sa kanyang ipinapagawang bahay na nagsisilbi raw motivation niya to work harder. Nag-start din kasi ako late last year, mga Q4 for the construction, and right now, nakikita-kita naman nila din yung snippets na I've been reposting the progress of my house. So I'm very excited, something to look forward to at the same time. Parang isa rin yun sa mga reward ko sa sarili ko with all the hard work that I've done in the past years. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Ang ating Word of God ay hindi po pang drama ha, or pang teleserye mga kasembreros. Kasi ang title natin ay Sinusubok ang Puso. Bakit kaya no? Alamin natin. 1 Thessalonians chapter 2 verse 4. But as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, Apostle Paul speaking, even so we speak not as pleasing men, but God who tests our hearts. So ito mga kasembreros ay sinusubok ang puso. So marahil ay mapanarinig natin yung tinetest ang ating damdamin, ang ating pagkatao, ang ating character mga kasembreros. And tama po yun, no? May mga times sa buhay natin na kapag ang sinusubok ay pasensya, maglalagay at saka mag-approve ang Panginoon, mag-allow siya ng mga situations ng buhay natin na susubok sa ating pasensya, sa ating pananalig, sa ating pagpapatawad. No, may mga times na kailangan ng forgiveness and yet mahirap magpatawad. So yan po ay pagsubok, no, or pag-test mga kasembreros ng Panginoon sa ating pagpapatawad, yung ating character in forgiving other people. Especially those who wronged us mga kasembreros. May mga times na nalulungkot tayo, no? It's a test of joy, no? It's a test of happiness mga kasembreros. And most of the time talaga pasensya, no? At saka pag-ibig. Yung natetest sa atin lalong-lalo kapag tayo po ay may mga anak na maliliit, no? Na kailangang bantayan, na nakakaubos ng pasensya minsan. May asawa kang pasaway, may kapatid kang pasaway, may pinapabantayan sa'yo na pasaway. So nakakaubos ng pasensya. Yung ating yung ating katiyagaan, no, yung pagiging matyaga mga kasembreros, tinetest din by kunwari may mga pangarap tayo tapos hindi pa natin matutupad or natutupad hanggang sa ngayon, ay tinetest mga kasembreros. So every character, every trait or ugali ng tao mga kasembreros ay sinusubok. So that's equal to test of the heart mga kasembreros. Si Haring David, man after God's own heart, talagang sinusubok, no, yung mga temptations minsan ay dumating sa kanyang buhay mga kasembreros, and may mga times na or may time na give in si Haring David mga kasembreros, no, kay Bathsheba, pero siya po ay bumawi sa Panginoon, no, talagang naglingkod, nagsilbi, nagsamba si Haring David mga kasembreros sa Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, no, ang Diyos ng Israel mga kasembreros, hanggang sa bawian siya ng buhay. So dito sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 4 ay maraming mga bagay actually, no, na sinabi dito or ni-remind si Apostol Pablo. Sabi niya na in-approve ng Panginoon ang buhay nila, no, na ma-entrust, mapagkatiwalaan sa gospel. Kung kaya si Apostol Pablo ang may pinakamaraming nasulat, no, sa New Testament mga kasembreros, magsimula sa Romans, no, sa 1 and 2 Thessalonians, 1 and 2 Corinthians, 1 and 2 Timothy, Ephesians, Galatians, Philippians, and so on. So 1/3 or 1/4 ng Hebrews, no, 1/3 or 1/4 ng New Testament mga kasembreros ay siya po ang sumulat. So si Apostle Paul mga kasembreros ay napakalaking figure when it comes to Christianity. Kumbaga pa, kung hindi dahil kay Apostle Paul, no, na led by the Holy Spirit of course, ginamit siya ng Panginoon, no, na maging kasangkapan
ng pagbabahagi na pagsishare ng gospel, ng kapangyarihan at ng kabutihan ng Diyos, mga kasembreros. Sabi niya, the idea that we have been approved by God to be entrusted with the gospel in this verse is truly profound. It reflects the beliefs that God, or the belief that God has chosen us, maging tayo, despite our imperfections and shortcomings, to carry the message of His love, grace, and salvation to others. So, imagine niyo, ang Diyos pa ay perfecto, di ba? Banal. Pero gumamit siya at gumagamit siya, mga kasembreros, at gagamit pa siya ng mga imperfect people kagaya natin. So hindi tayo perfecto, pero by His grace, by His love, and salvation, mga kasembreros, ay ginamit niya tayo para magbahagi ng kanyang message, no, ng kanyang gospel, ng kabutihan, pagpapatawad, awa at hustisya at katarungan, mga kasembreros, at kabanalan. This approval signifies a great responsibility that has been placed upon us, a responsibility to share the good news with humility, integrity, and sincerity. So, kapag tayo po ay nagsishare ng gospel, isa ito sa mga mali din ng iba na pag nagsishare sila ng gospel, hindi siya, yung tone, mga kasembreros, ng pagbahagi ng gospel, dapat with love, no? With humility, with integrity, and sincerity, mga kasembreros. Hindi siya condemning. Kung parang may yung tono ng pagbabahagi mo ng gospel, kung parang yung tono niya ay condemnation, parang pinopoint out mo talaga, makasalanan kayo, parang judgmental or parang condemnation nga na type or pagkanulo na type, mga kasembreros, or tono, ay hindi po effective, mga kasembreros. So nagiging judgmental na tayo kapag kaganon, mga kasembreros, yung tono natin. So dapat sabi dito ni Apostol Pablo, ay with all humility, na pagpapakumbaba ng loob, mga kasembreros, and integrity and sincerity. So ano naman, ang exception dito ay kung sa church ka, tapos matagal ka na din sa church na yun, tapos close mo na yung mga tao, and then kunwari senior pastor ka, or ikaw yung founder ng church, so may karapatan ka na may disiplina, may harshness, or may konting palo, or may konting anghang yung salita, mga kasembreros, kapag matitigas yung ulo, or parang matagal ka na nagre-remind pero hindi pa rin tumitigil or nadadala or natututo yung mga tinuturuan mo. So pwede yun, mga kasembreros, with pero hindi pa rin siya condemning na tone. No, nandun yung correction, yung disiplina, pero parang meron pa rin siyang pag-ibig at humility, mga kasembreros. Kasi kapag ganito, no, parang nagdidisiplina tayo ng ating mga anak, so sinusubok din ng puso yung character natin, yung patience natin, mga kasembreros, kapag tayo po ay parang nauubusan na ng pasensya, and yet we have to be humble and patient still. Have you ever considered the significance of being trusted with something as valuable as the gospel? So, na-experience ba natin yung pinagkakatiwalaan tayo? Dati kasi nung college ako po yung pinagkakatiwalaan ng landlady namin, na parang mamahala, no, ng boarding house doon, mga kasembreros. So ako yung naniningil, ako yung naglilinis, and so on, mga kasembreros, no? So nakakatuwa lang, parang naalala ko lang bigla. It is a privilege that should not be taken lightly, as it requires us to live in such a way that reflects the transformative power of the message we carry. So sa pagiging entrusted ng salita ng Panginoon, ng gospel, mga kasembreros, ibang level ito, ha? Hindi ito basta-basta, because yung sinasabi mo, yung binabahagi mo sa iba, dapat nakikita sa buhay mo. Effective dapat siya, effective siya na masasabi kung nakikita sa buhay mo na, kunwari, nag-share ka about love, no, about grace, about compassion, about kindness, about gentleness, about hope, about faith, about yung mga good characters, mga kasembreros, about humility, about forgiveness. So dapat nakikita ito sa iyo, mga kasembreros, kasi hindi siya magiging effective, hindi maniwala ang tao sa iyo kung hindi nakikita ang mga characters na ito, mga kasembreros, unang-una sa lahat. So kaya hindi basta-basta, ibang level na responsibility ito, mga kasus. And yet, yung pagpapala ng Panginoon, mga kasembreros, sa mga taong naglilingkod sa Kanya ay hindi rin basta-basta. Pang ibang level din siya, mga kasembreros, because we are distinct and unique, chosen ng Panginoon, mga kasembreros, pinili at pinagpala. This verse challenges us to examine how we are stewarding this incredible gift, and whether we are fully or faithfully fulfilling our role as messengers of God
or God's truth and love to the world. So, natetest dito, sinusubok yung puso natin, yung ating pagkatao na sincere ba, no? Genuine ba, authentic ba yung ating paglilingkod at pagmamahal sa Panginoon. When we fully grasp the weight of this approval from God, it can inspire us to live with purpose and intentionality. So it calls us to align our lives with the message we proclaim and to share it boldly and compassionately with those around us. We embrace this calling with gratitude and courage, knowing that we have been entrusted with something truly extraordinary, the message of hope and redemption for all humanity. So, ito kasi mga kasamaras, hindi lang siya, di ba, pag pinagkatiwalaan ka ng pera, so okay yon. Pag pinagkatiwalaan ka ng isang bagay, pag pinagkatiwalaan ka ng lupa, no? Ikaw yung titira doon. Pag pinagkatiwalaan ka ng tao, no? Kunwari, bantayan mo na si ganito, bantayan mo na si ganito. So, that's something. Pero kapag pagkatiwalaan tayo ng salita ng Panginoon, that's extraordinary. No? Kumbaga pa, hindi siya basta-basta because ang amo natin, nag-entrust or nagkatiwala sa atin ay hindi tao, kundi Diyos na mga Diyos at Hari na mga Hari. Ang lumikha ng langit at ng lupa, mga kasimers. That is why sinasabi dito ni Apostol Pablo na incredible. Kumbaga pa, marvelous, wonderful, great, mga kasembreros, yung pagkatiwalaan tayo ng gospel, yung entrust sa atin yung pagbabahagi na. Kung kaya yung pag-share natin ng gospel, mga kasembreros, sa ating mga social media, wag po nating ismulin yun. Wag natin i-underestimate or pag-share lang naman yan, pag-post lang naman. So hindi po ganun, mga kasembreros, no? It's not a small thing sa harapan ng Panginoon because we're sharing the gospel, no? Yung gospel of hope, ng love, ng freedom, ng holiness, and so on, mga kasembreros. So, kung kaya, kasi yung sabi natin, ang amo natin, ang ating master, ang kumpanya, kung tayo po ay nagtatrabaho sa Panginoon, ang amo natin ay hindi tao, kundi Diyos, mga kasembreros, no? Hindi lang dito na dimension ang kanyang sakop, kundi maging sa itaas, sa ibaba, at maging sa pinakailalim pa, mga kasembreros, at pinakataas na dimensions. When we seek to please God rather than people, our actions and motivations become rooted in a desire to honor Him and follow His commands. So ito pa kasi natakal dito ni Apostol Pablo sa isang stanza na yung piniplease niya. Kumapa, hindi siya people's attention seeker. So hindi siya yung pakitang tao ba na para matuwa si ganito, para matuwa si ganyan. So hindi, no, ang piniplease niya ito ang Diyos, mga kasembreros. Ang pinagkaiba kasi minsan kapag ipiplease mo yung manager mo, yung isang pang manager magsiselos. Yung isang pang kaibigan, for example, or katrabaho magsiselos. Pero kapag tama yung ginawa mo and because you made it or did it for God, mga kasus, to please Him, kasi tapos tama yung ginawa mo, so sometimes kahit ma-disappoint yung iba, basta tama ang ginawa natin, mga kasembreros, ay pleasing po yun sa harapan ng Panginoon. So may mga tao kasi na ganun no? Parang attention seeker na gawin ko to para matuwa sa akin si ganyan. Parang sip-sip na mga kasembreros. Pero hindi po yun, hindi tayo people pleaser. So si Lord po ang ating piniplease, mga kasembreros, kasi sometimes we have to disappoint other people to please God. Sometimes we have to disappoint ourselves to please God. May mga bagay na hindi natin gustong gawin pero gusto ng Panginoon. May mga bagay na gusto ng Panginoon pero hindi natin gusto at hindi gusto ng tao. So ganoon po siya, mga kasembreros. But we have to remember always na ang final judgment, ang final say, ay ang final approval at ang final rejection ay sa Panginoon, mga kasembreros. So, which definitely ang pinakamahalaga sa lahat. Alright, sinama sa ating Word of God, ha? Nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and wisdom ng puso natin. Ang character ay talagang sinusubok ng Diyos in order for us to be a better individual and better children or child of God. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent, in companionship with the Holy Spirit. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasamaras, and paalam po. I love you all.